Akala ko totoo na ang swerte nang inalok sa akin ang murang bahay sa Tagaytay. Maganda ang pagkagawa, malamig ang hangin, tahimik ang paligid. Sa presyo nitong halos binibigay na lang, sino ba naman ang hindi tatanggap? Bilang mag-isang ina na wala ng ibang matakbuhan, inisip kong baka ito na yung bagong simula na matagal ko nang pinagdadasal. Pero isang gabi sa gitna ng pagod at takot, hindi ko alam kung kanino ako humingi ng tulong. Basta sinabi ko na lang, hayaan mo kaming manatili basta wag mo kaming sasaktan. Mula noon nagbago ang lahat. Gumaling ang anak ko. Nagka-opportunity ako sa trabaho at biglang naging maaliwalas ang bahay. Pero ngayon ko lang naintindihan. Hindi pala kami basta pinatuloy. May kapalit pala ang lahat. Ito po ang kwento ko. Sana makarating sa inyo, Sir Jupiter, bago pa tuluyang isara ng bahay ang mga pinto nito sa akin. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakasubaybay sa Sitio Bangungot. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan, hindi na rin ng anak ko. Sa ngayon, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rowena at ang anak ko, si Miggy. 6 na taong gulang siya nang mangyari lahat ng to. Ako naman ay 32, isang ina, walang asawa. Mula pa nung magkapandemya, halos hindi na nagtuloy-tuloy ang trabaho. At ako naman isang ina na noon ay desperado lang na makahanap ng matitirhan. Kahit gaano pa kababa ang renta, kahit gaano pa kaluma ang bahay, basta may masisilungan kaming mag-ina. Wala na po kaming ibang choice nang makita ko yung post sa Facebook. 3,000 kada buwan. Walang requirements. GCash lang ang bayad. Nasa paso lang daw ang susi. Ang location, Tagaytay. Tahimik, malamig at malayo sa problema. Parang blessing, di po ba? Pero hindi po ako humihingi ng awa ngayon. Nagsusulat ako kasi kailangan kong malaman. Kung ako lang ba ang nakaranas nito? Kung may nauna na ba sa aming nakaramdam ng mga yon sa bahay na yon? Kasi kung ako lang, baka nababaliw na ako. Sir Jupiter, bago po ako magpatuloy sa kwento ng bahay sa Tagaytay, gusto ko munang magpakilala ng buo. Baka kasi pag narinig nyo ang lahat, isipin nyo agad na ito'y gawa-gawa lang ng isang taong pagod o may problema sa isip. Pero Sir Jupiter, totoo po ang lahat ng maririnig nyo sa akin. Lahat ng ikikwento ko ay naranasan ko mismo at hindi ko ito malilimutan habang buhay. Lumaki ako sa Tanza, Cavite sa isang bahay na gawa sa kahoy, yero at dasal. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Maaga kong natutong maglaba, magluto at mag-alaga. Hindi dahil sa hilig ko, kundi dahil wala kaming magulang na kumakalinga sa amin. Iniwan kami ng tatay ko nung 5 taong gulang pa lang ako. Ang nanay ko ilang taon ding nagtrabaho sa Maynila bilang kasambahay, pero hindi na rin bumalik. Ang balita namin, nag-asawa raw ulit. Kaya kami naiwan sa pangangalaga ng isang tiyahin na may sarili ring pamilya at problema. Doon ko natutunan na dapat marunong ka sa lahat dahil walang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Sa edad na 16, naghanap na ako ng pwedeng mapagkakakitaan. Una sa palengke, tindera, tapos naging tagaluto sa karinderya, hanggang sa nakapasok ako bilang kasambahay sa Maynila. Doon ako nagkasahod na sapat kahit papaano. Doon ko rin nakilala ang ama ni Miggy, isang driver na kinuha ng amo ko noon para sa deliveries nila sa business. Hindi ko na po pahahabain, Sir Jupiter. Katulad ng maraming kwento ng babae sa syudad, nabuntis ako. Umasa, naiwan, walang padala. Walang balita, walang suporta. Pero kahit kailan hindi ko po naisip na ipalaglag si Miggy.
Binalikan ko ang salitang paulit-ulit ko nang narinig simula pagkabata. Kaya mo yan, dapat marunong ka sa lahat. Kaya naman ako ang naging nanay, tatay, kalaro, guro at tagapag-alaga niya sa araw-araw. Dahil dito tiniis ko ang lahat. Mula sa pagtitinda ng tosino sa palengke hanggang sa pamamalansya sa mga kapitbahay, nag-alaga ako ng anak ng iba habang inaalagaan ang sarili kong anak. At habang lumalaki si Miggy, mas lalo ko siyang minahal. Mahiyain, mapili sa pagkain at may hika. Panganay at kaisa-isa kong anak. Matalinong bata si Miggy, mahilig sa drawing, gustong-gusto ng dinosaurs at laging nagtatanong tungkol sa kalikasan. Mama, bakit po may bulkan sa Pilipinas? O kaya, Mama, anong nangyari sa mga dinosaur? Totoo ba sila noon? Pero habang palalim ng palalim ang mga tanong niya, palalim din ng palalim ang mga problema ko. Pagka-graduate ko sa ALS, nag-try akong mag-apply sa fast food at call center, pero laging sablay. Kaya balik luto, balik laba. Hanggang sa dumating ang panahong wala na kaming pambayad sa inuupahan naming maliit na kwarto sa Imus. Isang 4x4 na silid lang yon, Sir Jupiter. Plywood lang ang pagitan sa kabilang pamilya. Madalas marinig ko pa kung paano sila mag-away, paano sila magbati, pati kung ilang beses nila niluluto ang instant noodles nila. 6 kaming boarders sa isang bahay, isa kaming grupo ng mga pamilyang parehong naghihikahos. Kanya-kanyang diskarte, minsan nagtutulungan, minsan nagkakainisan. Pero sa huli, iisang pangarap ang pinanghahawakan. Makaalis sa ganitong klaseng buhay. Doon ko naranasang makipag-share sa isang banyong laging barado. Ang kalaan na kung minsan pag nauna ang ibang border, wala nang gas pagdating sa'yo. Ang pagbitbit ng tubig galing sa igiban sa labas dahil walang sariling gripo. Kaya nung pinutol na ang tubig namin dahil ilang buwan na akong hindi nakakabayad at nang pinagbantaan na ako ng may-ari ng bahay na palalayasin kami, doon na ako natuluyan. Wala akong pera, wala akong matakbuhan at higit sa lahat ayokong may mangyaring masama sa anak ko. Nag-post ako sa Facebook, yun sa marketplace, sa mga buy and sell groups, sa mga single mom support groups, kahit saan na lang basta baka may mag-alok ng murang matitirhan. At doon ko iyon nakita. Tagaytay house for rent, 3K monthly, no documents needed, move-in ready, malamig, tahimik, no pets allowed. PM for details. May picture, isang lumang bahay, 2 palapag. May maliit na bakod. May tanim na halaman sa paso at mukhang simple, mukhang payapa. Nag-PM agad ako. May sumagot, sabi niya available pa raw. Pwede na kaming lumipat kahit bukas kung gusto ko. Wala na raw ibang interesado kasi medyo malayo sa bayan at luma na. Pero kung gusto ko ng lugar na walang istorbo, perfect daw yun. Sa totoo lang, Sir Jupiter, parang may bumubulong sa akin na huwag. Too good to be true. Masyadong mura. Masyadong walang tanong. Pero kapag gipit ka, mas malakas ang sigaw ng pangangailangan kaysa sa kutob. Kinabukasan, binenta ko yung natirang mga gamit namin. Yung rice cooker, yung luma kong cellphone, yung ilan sa mga laruan ni Miggy, lahat para makabuo ng 3,000. Pinadala ko sa GCash number na binigay sa akin. May nag-reply, "Salamat, pwede na po kayo pumunta bukas. Ang susi nasa paso sa gilid ng pinto. God bless." Kinabukasan, umalis kami. Bitbit ko si Miggy at ang isang lumang backpack at isang eco bag na may damit. Nakisabay kami sa jeep tapos sa bus. 3 oras na biyahe. Wala kaming kasiguraduhan kung ano ang dadatnan. Basta ako, umaasa lang. Sana doon na kami magsimula ulit. Doon na kami makahanap ng katahimikan, ng panibagong buhay, ng bagong simula. Hindi ko alam, Sir Jupiter, nang akala kong bagong simula ay umpisa pala
ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip na daranasin ko. Isang bagay na hindi basta sinasagot ng dasal at hindi madaling matatakasan. Sir Jupiter, sa totoo lang, pagdating pa lang namin sa tapat ng bahay na yun, may kakaiba na. Pero baka dahil pagod lang ako. Sa 3 oras na biyahe, dala ko ang kaba na baka hindi totoo yung offer. Baka scam. Baka wala kaming datnan na bahay. Pero sa awa ng Diyos, nandun siya. Gaya sa picture sa Facebook, lumang bahay na may puting pader, kahoy na bintana at gate na nangangalawang na sa tagal. May paso sa gilid ng pinto, tulad ng sabi. At totoo nga, nandun ang susi. Pinulot ko yung susi. Kinuha ang dala naming mga bag ni Miggy tapos binuksan ko ang pinto. Madilim sa loob. Amoy lumang kahoy. Parang pinaghalong amag at alikabok. Walang kuryente at hindi ko pa alam kung may linya ng tubig. Pero hindi ko agad inintindi yun. Ang una kong inisip, may bubong, may pinto, may sahig, may bintana, may lugar para kay Miggy. Doon ako umupo sa isang sulok, hawak ang anak ko habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa labas. Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi huni ng mga kuliglig at mahina na tuloy-tuloy na hangin na bumabangga sa mga bintana. Tahimik si Miggy. Tahimik din ako. Pero hindi ko may paliwanag, Sir Jupiter. Para bang masyadong tahimik. Hindi yung normal na katahimikan. Yung parang hinigop ang lahat ng ingay. Parang may nakikinig sa amin. Hindi ko alam kung ano, pero naramdaman ko lang na hindi kami nag-iisa. Hindi ko sinabi kay Miggy. Sinabihan ko lang siya na magpahinga muna kami. Humiga siya sa lumang sofa. Pinatong ang backpack niya sa ilalim ng ulo niya at niyakap ko siya ng mahigpit. Doon ako unang nanalangin. Panginoon, salamat po at may bubong kaming matutulugan. Sana po ligtas kami rito. Sana po kahit dito, payapa. Nagising ako bandang 9:00 ng gabi. Maginaw, sobrang ginaw. Ganito pala ang gabi sa Tagaytay. Nakapikit pa ako pero ramdam ko ang malamig na hangin na para bang tumatagos sa balat. Nakayakap pa rin ako kay Miggy, pero napansin ko parang mas mahigpit yung yakap niya sa akin. Para bang hindi siya natutulog. Para bang gising siya, pero ayaw niyang magsalita. Anak? Mahina akong tanong. Hindi siya sumagot. Anak, okay ka lang? Napakapit siya sa akin bigla, parang may kinatatakutan. Shh, sabi ko, andito lang si Mama. Wala siyang sinabi pero naramdaman kong nanginginig siya. Hindi dahil sa ginaw kundi dahil sa takot. Mama, bulong niya. May nakasilip sa bintana. Tumigil ang puso ko, Sir Jupiter. Hindi ako agad nagsalita. Baka namamalikmata lang siya. Bata lang siya na nasa bagong bahay. Baka naninibago lang. Baka binangungot. Pero hindi ko maipaliwanag yung biglang panlalamig sa batok ko. Yung pakiramdam na parabang may anino sa likod ko. Sa gilid ng paningin ko. Pero paglingon ko, wala. Hindi ako tumayo. Hindi ko sinilip yung bintana. Hindi ako nagtanong pa ng kung ano. Ang ginawa ko lang, niyakap ko si Miggy ng mas mahigpit at sinabing, andito lang si Mama, walang masamang makakapasok dito. Pero hindi ko alam kung para sa kanya yun o para sa sarili ko. Pagpatak ng hating gabi nakatulog kaming muli. Pero sa kabila ng lamig at takot, hindi ko alam kung anong klaseng pagod ang kumain sa amin. Siguro dahil ilang araw na rin kaming walang maayos na tulog. O siguro hinayaan talaga kaming makatulog. Kinabukasan, nagising ako sa mga tunog ng mga ibon. May sinag ng araw na pumapasok sa siwang ng bintana. Si Miggy nakangiti, parang walang nangyari. Parang hindi siya umiyak kagabi. Mama, pwede na po ba tayo mag-drawing dito? Tanong niya. Ngumiti ako at saka sumagot.
Sige, pero maghanap muna tayo ng tindahan ha. Dito ko naisip wala pa kaming gasol. Wala kaming kuryente, wala kaming pagkain. Kailangan kong maghanap ng tindahan o kahit sari-sari store. Lumabas ako habang iniwan si Miggy sa loob. May ilang bahay sa kanto pero malayo-layo. Mga ilang minuto rin bago ko nahanap ang maliit na tindahan. Bumili ako ng tinapay, tubig at instant noodles. Tinanong ko yung tindera, Aling Biring raw ang kanyang pangalan. Matagal na po ba yung bahay na yun sa dulo? Napatingin siya sa akin. Alin, yung luma? Tumango ako. Matagal na yan, wala nang sumusubok na tumira dyan. Pero di ko alam kung may bago na ulit ngayon. Kami po. Sagot ko. Kakalipat lang kahapon. Tahimik siya, tapos nagbaba ng tingin. Ingat na lang po ate. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero hindi ko na rin tinanong. Baka masyado lang akong praning. Pagbalik ko sa bahay, nakita kong nag-drawing si Miggy sa papel. Isang bahay, may araw, may mama at batang magkahawak ng kamay. Pero may isa pang tao sa bintana. Maliit lang, itim, wala siyang sinabing iba. Pinagpatuloy lang niya yung ginagawa niya, habang ako naman ay inilibot ang tingin sa paligid. Inilapag ko ang pinamili sa lamesa, pero napansin kong parang may kakaiba sa loob. Hindi ko agad maipaliwanag. Wala namang gumalaw. Wala namang nawala. Pero may pakiramdam na parang iba na ang ayos ng bahay kaysa sa kanina. Parang may gumalaw sa mga bagay habang wala kami. Ang kurtina mas bukas, yung lumang orasan sa dingding nakaandar na kahit wala naman akong napansing baterya. Pero ang pinaka nakakabahala, Sir Jupiter, hindi ang mga bagay na gumalaw, hindi ang lamig, hindi ang katahimikan, kundi yung pakiramdam na parang may ibang nakikisama sa mga galaw namin. Parang may nagmamasid, hindi galit, hindi rin mabait, basta nandun lang, tahimik, maingat, umaayon sa bawat hakbang namin. Noong unang linggo namin doon, abala ako sa pag-aayos. Pinunasan ko ang bawat sulok, kinuskos sa mga bintana, inayos sa mga kurtina, pinalitan ang mga sirang bombilya. Sariwa pa ang pag-asa sa dibdib ko. Pakiramdam ko, unti nang bumabalik ang kontrol ko sa buhay. Ang dami kong plano, maghanap ulit ako ng racket, maglalabas sa mga kapitbahay kung merong nangangailangan, magtitinda ng kakanin, basta kahit ano. Makabangon lang ulit kami ni Miggy. Pero habang lumilipas ang mga araw, may mga maliliit na bagay na unti-unting pumupukaw sa pansin ko. Sa simula akala ko normal lang, tulad ng biglang pagpatay ng ilaw kahit hindi brownout, o kaya yung tunog ng yabag sa hagdan kahit kaming dalawa lang ni Miggy ang nandoon. May isang gabi habang naglalaba ako sa likod ng bahay, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Hindi yung tipikal na lamig ng Tagaytay, kundi lamig ng parang gumagapang sa balat mo. Parang may kasamang dampi ng basang kamay. May naamoy din akong kakaiba, hindi mabaho, hindi rin amoy bulaklak. Parang usok, parang sinunog na papel. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Miggy. Nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang drawing pad. Tahimik siyang nagdodrawing. Nang silipin ko, nakita ko ang isang bahay na kamukha ng tinitirhan namin. Pero ang mga bintana, may nakasilip. Mga matang walang mukha. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni lang. Bata lang siya, mahilig mag-imbento. Pero hindi ko masabi kung bakit ako kinilabutan sa drawing na yon. Mula noon, mas naging mapanuri ako. Sinusuri ko ang mga galaw ni Miggy, ang mga salita niya. Napansin kong may mga oras na hindi na siya lumalabas ng kwarto. Nakatitig lang sa isang sulok. Parang may kausap. Tinatanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sasagot lang siya ng, "Wala po, Mama. Kaibigan ko lang." Kaibigan? Wala namang ibang bata sa compound. Sa dulo pa ang bahay namin at puro bakanting lote lang ang katabi.
Isang madaling araw nagising ako dahil sa kaluskos. Hindi na ako nakatulog kaya lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa sala, nakita kong bukas ang pinto ng kwarto ni Miggy. Dahan-dahan akong sumilip. Wala siya sa kama. Napalingon ako sa may kusina. Doon ko siya nakita. Nakaupo sa lamesa, nakatalikod. Akala ko nananaginip lang ako. Pero totoo, nakaupo siya, hindi gumagalaw, nakaharap sa dingding. Nang nilapitan ko siya, nakita ko na parang may dinodrawing siya sa luma naming placemat. Mga bilog, mga krus, mga mata paulit-ulit. Hindi ko siya ginising. Binuhat ko siya pabalik sa kama. Pagkababa niya sa kama, parang wala lang, para bang hindi niya naaalala ang nangyari. Hindi ko na rin sinabi sa kanya. Ayokong matakot siya. Mula noon, nagsimula na akong managinip ng kakaiba. Paulit-ulit ang panaginip. Laging gabi, laging ako lang mag-isa sa bahay. At sa panaginip, may narinig akong boses na di ko mawari kung saan galing. Pabulong. Paos. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Pagkagising ko, laging basa ang gilid ng unan ko. Hindi dahil sa luha, hindi rin pawis. Parang hamog o kaya'y laway. Hindi ko maintindihan. May isang araw habang nag-aalmusal kami ni Miggy, napansin ko ang mga mata niya. Parang malalim ang tingin. Parang pagod. Tinanong ko kung ayos lang siya. Sabi niya, "Mama, sabi po niya wag mo raw akong isama kung aalis ka." "Sino?" tanong ko. Kahit alam kong ayokong marinig ang sagot, yung kaibigan ko po ayaw niyang lumayo ako. Doon na nagsimula ang pagbigat ng lahat. Sa gabi, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Sa araw, pakiramdam ko'y laging may sumusunod sa akin. Kahit saan ako lumingon sa loob ng bahay, parang may aninong mabilis na naglalaho. May isa pang insidente, Sir Jupiter, na hindi ko malilimutan. Habang naliligo ako, naramdaman kong may humawak sa likod ko. Akala ko si Miggy. Tinawag ko siya, pero walang sumagot. Nang lumabas ako ng banyo, tulog na tulog pa siya sa kama. Wala nang iba sa bahay, kundi kami. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na pagod lang ako. Baka stress, baka dahil sa takot na mawalan ng tirahan. Pero kahit anong paliwanag, hindi ko maitatanggi na iba na ang pakiramdam ko sa bahay. Hindi lang takot. Parang may pumapalit na presensya. Parang unti-unti kaming inaaruga ng isang bagay na hindi ko nakikita. Dahil mula noong gabing nagdasal ako ng huwag mo lang kaming saktan, parang gumaan ang lahat. Kailan ko nga ba nasabi yun? Isang gabi habang umiiyak si Miggy dahil sa ubo na walang tigil, halos hindi na siya makahinga. Wala akong pera, walang gamot, wala ring bukas na butika malapit. Pinatong ko ang basang bimpo sa noo niya, inalo ko ng yakap pero ramdam kong mas lumalala siya. Paulit-ulit siyang sumusuka, nanginig ang katawan at doon hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sa gitna ng dilim naupo ako sa sahig. Hawak-hawak ko siya. Ang liwanag lang ay ang maliit na ilaw mula sa bintana. At doon parang may bumalot na lamig sa buong kwarto. Hindi lamig ng panahon, lamig na parang may humihinga sa batok ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Basta bigla na lang, sa sobrang takot, desperasyon at pagod, napabulong ako. Hayaan mo kaming manatili. Basta wag mo kaming saktan. Hindi ko alam kung kanino ako nakikiusap, pero pakiramdam ko may ibang nakikinig. Parang may presensyang naghihintay lang na aminin kong hindi ko na kaya, natanggapin kong wala na akong kontrol. At kung makikiusap ako, baka sakaling palipasin kami, baka sakaling alagaan kami. Pagkabanggit ko yun, kinabukasan nawala ang sakit ng anak ko. Biglang tumigil ang panginginig niya. Bumalik ang kulay sa mukha niya. Nakatulog siya sa dibdib ko na parang walang nangyari. At mula noon, Sir Jupiter, nagbago ang takbo ng lahat. Gumaling si Miggy. Nagkarakit ako sa labada. Parang sinuwerte kami.
Pero hindi ko na alam kung swerte nga ba o kung ayaw lang kaming paalisin. Kasi sa tuwing pipikit ako, parang may nakatitig sa amin mula sa dilim. Parang may gustong manatili kami roon kapalit ng hindi namin alam. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang lumuwag ang dibdib ko, Sir Jupiter, pero unti-unti parang binabalik sa amin ng bahay ang mga bagay na nawala. Kalusugan, ginhawa, at katahimikan. Para bang sinasabi nitong, sige, dito na kayo manuluyan. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng pagbabago. Si Miggy, na halos gabi-gabi kong minomonitor ang hingat-hingal dahil sa hika niya, biglang naging masigla. Parang walang bakas ng karamdaman. Tumatakbo sa sala, nagkikwento habang kumakain. Mama, tingnan mo tong drawing ko. Sakay papakita niya ang buong likha, isang bahay. Puno ng bulaklak, may araw sa likod. Akala ko ito na, baka ito na nga ang simula ng panibagong kamarata naming mag-ina. Nakatanggap din ako ng mensahe mula sa isang kakilala ng kakilala, naghahanap daw ng tagalaba. Nang tanungin ko kung paano nakuha ang numero ko, sagot lang niya ay, sabi sa akin ikaw daw ang pinakamalinis maglaba. Hindi ko alam kung sinong nagsabi, pero tinanggap ko at kasunod pa noon, may dalawa pang nagpatawag. Isang umaga may tumawag na tindera mula sa palengke, nagpapaplantsa. Isang ginang naman ang nagpahabol ng curtain cleaning. Sunod-sunod, parang biglang naging abot kamay ang kita. Hindi ko na kailangan pang mangalakal ng racket. Kusa silang lumalapit. At hindi lang yun, Sir Jupiter, pati ang bahay, parang laging handang tumanggap. Laging may tira sa ulam na parang hindi ko maalalang niluto. Yung tubig sa gripo, laging maligamgam kahit wala kaming heater. Yung mga kurtina kahit luma, hindi nangingitim. Walang insekto, walang ipis, kahit isang langgam. Quiet and warm. Isang araw habang naglalakad ako papunta sa tindahan sa dulo ng kanto, napansin kong bukas ang bintana sa kabilang bahay. Akala ko kami lang ang tao. Pero paglingon ko, biglang sumara ang kurtina. Pagbalik ko kay Aling Biring, yung tindera sa tindahan, tinanong ko kung may iba bang nakatira sa compound. Sabi niya, ay, may ilan, pero hindi lumalabas. Tahimik lang sila. Pareho mo rin, umuupa lang. Sa kabila ng kaayusan, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang kaba. Parang hindi maipaliwanag na bumabakat sa likod ng kalmado. Minsan pagpasok ko sa bahay, pakiramdam ko may nakasunod sa akin. Pero hindi ko naman nakikita. Hindi ko marinig. Pero ramdam ko, lalo na tuwing tanghali o kaya'y mga 2:00 ng madaling araw. Parang hindi lang kami ang naroroon. Minsan, habang ako ay abala sa mga labada, si Miggy naman ay mas naging tahimik. Hindi sa malungkot, tahimik lang. Laging nasa sulok, laging nagdodrawing. Pero kakaiba ang mga iginuguhit niya. Isang araw, pinuntahan ko siya sa kwarto. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang sketchpad. Nakita ko ang mga guhit. May batang lalaki. Laging may kasamang isang babae. Minsan hawak ng babae ang kamay ng bata. Tayong dalawa ba ito, anak? Natahimik ako sa sagot ni Miggy. Hindi po. Sila po. Pagkasabi niya noon, isinara niya ang sketchpad at tumingin lang sa akin ng nakangiti. Ilang araw na rin na napapansin kong hindi ko na kailangang masyadong magsikap. Parang kusa nang binibigay ng bahay ang mga kailangan namin. Laging may pagkain, laging may tumatawag para sa trabaho. Si Miggy, sa halip na kulitin ako na gusto niyang lumabas tulad ng dati, sasabihin na lang, sige lang mama, dito lang ako, good boy po ako. Noong una, ikinatuwa ko yun kasi di ako nag-aalala pag nasa bahay lang siya. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko parang nilulunod ako sa ginhawa. Parang sinasanay ako, parang sinasabing, wala ka nang dapat hanapin pa. Dito ka lang. Isang madaling araw, narinig kong nagsasalita si Miggy habang tulog. Hindi ako sanay na nagsasalita siya sa panaginip, kaya't lumapit ako. Narinig ko, Mama Lani, wag po kayong umiyak. Napakunot ang noo ko. Wala kaming kamag-anak na Lani.
Wala rin akong nabanggit na ganung pangalan sa anak ko. Kinagumagahan, tinanong ko siya. Sabi niya, "Mama ng kaibigan ko po. Sabi niya mama na din daw tawag ko sa kanya. Mabait po siya, lagi siyang umiiyak dati pero ngayon hindi na." Ayon kay Miggy, may isa raw siyang kaibigan. Isang batang lalaki na minsan nang tumira sa bahay. Hindi raw ito tulad ng ibang bata kasi laging tahimik. Laging nagkukulong sa loob at mahilig magtago sa ilalim ng mesa. Wala raw itong tatay at ang nanay lang daw niya ang kasama niya sa bahay. Madalas daw umiiyak ang bata kahit walang ginagawa si Miggy. At isang gabi habang naglalaro ulit sila ng drawing, bigla raw itong nagsabi na ayaw na niyang makipaglaro. Nagtanong daw si Miggy kung bakit. Ang sagot raw ng bata, "Kasi hindi na ako mahal ni mama." Ang sabi pa raw nito, ilang gabi na raw siyang hindi pinapansin, hindi kinakausap at sinasara na lang ang pinto ng kwarto ng nanay niya. Isang beses daw sumigaw siya, humihingi ng yakap ng pansin, pero walang sumagot. Ilang araw daw siyang walang kain at walang boses na tumatawag sa pangalan niya. Hanggang sa isang gabi raw habang nasa kusina ang nanay, lumapit siya. Umawak sa laylayan ng duster nito pero bigla raw siyang sinampal. At kasunod nun, parang may nawala sa kanya. Para raw siyang natulog ng malalim at pagdilat niya wala na ang nanay niya sa bahay. Wala na rin ang sarili niya. Wala na siyang nararamdaman pero hindi raw siya umalis kasi may hinihintay siya. Hindi niya masabi kung ano pero alam niyang hindi pa siya pwedeng mawala. At ang pinaka-nakakatindig balahibo sa lahat, sabi raw ng bata kay Miggy, "Mas mabait ka. Baka ikaw ang mas gusto niya kaysa sa akin." Sa kwento ni Miggy, wala akong ideya kung saan niya ito nakuha. Wala siyang cellphone. Hindi siya nanonood ng horror at hindi rin siya pinababayaan lumabas mag-isa. Pero habang sinasalaysay niya ito, Sir Jupiter, ramdam kong hindi ito katang-isip. Doon niya unang binanggit ang pangalan, Lani. Sa mga kasunod na drawing ni Miggy, nakita ko na ang batang lalaki at babae ay hindi na magkasama. Minsan may krus, minsan may ulap, minsan puro dilim. Sa isang drawing nakasulat sa gilid, Miggy and Mama Lani. Nag-connect lahat, Sir Jupiter. Doon ko naintindihang hindi kami ang pinapalayas. Pero may isa sa amin na pinipiling manatili dito, si Miggy. Ang totoo po, pagkatapos ng mga kwento ni Miggy, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Nandoon yung katawan ko sa kama pero yung isip ko laging gising, nakikinig, naghihintay. At sa bawat gabing lumilipas, para bang unti-unting binubura ng bahay na to ang tiwala ko sa sarili, sa katinuan ko, sa pagiging ina ko. Si Miggy, kahit masigla pa rin sa paningin ng ibang tao, ay unti-unti ring nagbabago. Mas bihira na siyang ngumiti sa akin. Mas madalas siyang nakatitig sa malayo at minsan huli ko siyang binubulungan ang sarili habang nagdodrawing. Minsan tatawa mag-isa tapos biglang iiyak. Tinatanong ko siya kung bakit pero sasabihin lang niya, "Wala lang po." Isang gabi habang tulog siya, tiningnan ko ang mga bagong guhit niya sa sketchpad. May isang drawing doon na hindi ko kayang tingnan ng matagal. May batang nakahiga na parang tulog sa loob ng isang kahon at sa gilid nakatayo ang isang babaeng may mahabang buhok, walang mukha. Sa taas ng drawing, may nakasulat sa sulok, "Hindi na siya aalis." Sa sobrang kilabot, gusto kong sunugin ang buong sketchpad. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, tinago ko lang. Isiniksik ko sa ilalim ng lumang aparador. Akala ko, baka kung mawala sa paningin ko, mawawala rin sa isip ko. Pero kinabukasan, paggising ko, nandoon ulit sa sahig ng kwarto ang drawing. Malinis pa, walang lukot, para bang sinadyang ibalik. Sinubukan kong ibalik ang dating routine. Labada, plancha, tinda, laba ulit. Pero habang patuloy kong pinipilit ang normal na galaw,
napapansin ng mga tao sa paligid ko ang unti-unting pagbabago. Si Aling Baby, isa sa matagal ko ng suki, matagal akong tinitigan habang kinukuha ang mga nilabahan. Ramdam kong gusto niya akong tanungin ng masinsinan, pero tinipid niya ito sa maikling komento. Parang gusto niyang maintindihan ang hindi ko maipaliwanag. Pero paano ko nga ba ipapaliwanag, Sir Jupiter, na habang pinipilit kong gumalaw sa pang-araw-araw, pakiramdam ko ay unti-unting nawawala ang koneksyon ko sa sarili kong katawan. Na para mga ako'y pinapagalaw lang ng isang hindi ko maaninag na puwersa. Na habang lahat ng galaw ko'y tila mekanikal na lang, walang damdamin, walang tunay na direksyon. Sa gabi, madalas akong mapabalikwas ng bangon. Minsan maririnig ko ang kaluskos sa kusina na parang may nagbubukas ng mga kabinet. Minsan naman may maririnig akong mabagal na hakbang mula sa itaas, bagamat sigurado akong wala namang ibang tao roon. Pero sa tuwing titiyakin ko, tahimik, walang tao. Madalas may batang umiiyak, pero kapag tititigan ko si Miggy, masarap naman ng tulog. Walang kahit anong dapat ikatakot, pero nanginginig pa rin ang katawan ko. Isang gabing malamig habang naguhugas ako ng pinggan, napatingin ako sa maliit na salamin sa tapat ng lababo. Dito ko unang napansin. May aninong dumaan sa likuran ko. Dumaan lang, mabilis, parang walang bigat. Napalingon ako agad. Wala. Balik ako sa salamin at doon ko nakita mga basang yapak. Maliit, parang bata. Nagsisimula sa likod ko, papasok sa kwarto ni Miggy. Agad akong kumaripas papunta sa kwarto. Pagpasok ko doon siya, nakatayo sa gitna ng kwarto. Tahimik, walang emosyon. Tila nakababad sa isang katahimikan na hindi ko kayang gambalain. Pinagmamasdan niya ang isang sulok ng kisame. Ang mga mata niya ay parang nakatutok sa isang bagay na hindi ko makita. At sa mga sandaling yon, nagsimulang mabuo sa akin ang pangambang hindi na siya ang anak na kilala ko. Hindi na ako sigurado kung nasa piling ko pa si Miggy o kung ako bilang ina ay unti-unti nang binubura sa buhay niya ng bahay na ito. Sinubukan kong umalis minsan. Isang linggo ng umaga sa gitna ng isang tila ordinaryong araw, bigla kong naramdaman ng isang matinding pangangailangan na ilayo si Miggy. Kahit ilang oras lang. Sa isang iglap ng lakas ng loob, binihisan ko siya at lumabas kami ng bahay nang hindi nagsasabi kahit kanino. Parang may kailangang takasan pero hindi ko alam kung ano. Tahimik lang si Miggy buong biyahe. Hindi siya nagtatanong kung saan kami pupunta, ni hindi nagreklamo kahit siksikan ng jeep, kahit medyo mainit. Pagbaba namin sa malapit sa simbahan, niyaya ko siyang pumasok. Sa unang hakbang palang papasok sa gate, halatang nahihirapan na siyang huminga. Akala ko sinumpong ng hika kaya tinulungan ko siya sa inhaler niya hanggang sa bigla siyang napahawak sa sikmura. Isang iglap lang, sumuka siya. Hindi lang isang beses, paulit-ulit, hanggang sa parang wala nang lumalabas kundi laway at hininga. Kinarga ko siya kahit nanginginig na ang katawan ko sa takot. Nilapitan kami ng ilang tao, pero hindi ko na matandaan ang mga mukha nila. Ang tanging nasa isip ko noon ay maibalik siya agad sa dati. Habang bumibiyahe pabalik ng bahay, unti-unti siyang tumigil sa pagsusuka. Sa muling pag-apak namin sa bakuran, parang may nagpalit sa kanya. Bigla siyang naging masigla. Tumakbo pa nga papunta sa garden at kinuha ang mga paborito niyang bato. Parang walang nangyari. Parang masaya siyang makabalik. Parang doon lang siya ligtas. Sa mga oras na yon, isang uri ng pagkatalo ang naramdaman ko bilang ina. Hindi ko alam kung ako ba ang nagkamali sa pagtatangkang umalis o kung ang mismong bahay ay ayaw talaga kaming paalisin. Nung sumunod na linggo, habang nagwawalis ako sa harap ng bahay, napansin kong may dumaang matandang babae. Mabagal ang lakad niya. Parang pamilyar ang ruta pero may halong pag-iwas sa mismong bahay. Sandali siyang huminto sa tapat namin at sa pagitan ng langhap ng hangin at tunog ng walis ko sa semento, nagtama ang mga mata namin. Hindi siya ngumiti.
Hindi rin siya nagsalita kaagad, pero may bumigat na pakiramdam sa dibdib ko. Parang hinahatak pababa ng paningin niyang mapungay at matalim. Inilaylay niya ang tingin sa pinto ng bahay saka muling tumingin sa akin. Saka siya bahagyang tumango at mahinang nagsalita. Yung dating nakatira dyan, siya rin ang may-ari ng bahay. Mag-isa lang sila ng anak niya. Hindi na sila lumabas mula noong may nangyari. Tumigil ang mundo ko. Hinintay ko ang kasunod. Namatay ang bata. Sabi ng mga tao, aksidente. Pero alam ng lahat, lalo na ng ina, na siya ang may gawa. Hindi niya sinasadya, pero sa galit, sa pagkakalugmok, hindi na siya naging ina. Hanggang sa kinain na lang siya ng konsensya at binawi na rin ang kanyang sariling buhay. At pagkatapos noon, tumalikod ang matanda at iniwan akong nakatayo sa tapat ng bahay. Pagpasok ko, hindi ko na alam kung takot, galit o awa ang naramdaman ko. Pero doon na pumutok sa isip ko ang lahat. Si Mama Lani, ang batang kalaro ni Miggy, ang mga drawing, ang sketchpad, ang mahigpit na yakap ni Miggy kapag gabi. Ang sinabi niyang ayaw na niyang umalis. Doon ko naisip, baka hindi lang simpleng multo si Mama Lani. Baka ina siya na nabaliw sa pagkamatay ng anak. At sa bahay na ito, sa espasyong puno ng pagsisisi, hinahanap pa rin niya ang anak na nawala. At ngayon sa katauhan ni Miggy, doon siya bumabawi. Parang unti-unting inaangkin ang hindi na niya kayang ibalik. Kinabukasan, hindi na nakatulog si Miggy. Tuwang-tuwa siyang gumising kahit madaling araw. Nasa sala siya, naglalaro ng parang may kausap. Sige, ako na lang ang pulis, tapos ikaw na lang ulit ang magnanakaw. Narinig kong sabi niya. Wala naman siyang kasama. Nilapitan ko siya, tinapik ang balikat. Anak, kanino ka nakikipaglaro? Ngumiti siya. Kay Noel. Tumindig ang balahibo ko. Siya ba yung kinikwento mong kaibigan? Tumango siya at ngumiti sa akin. Hinimas ko ang ulo niya, pilit na ngumiti pabalik pero sa loob-loob ko nag-iipon na ng unos ang puso ko. Simula noon, mas naging madalas ang mga laro nila. Pero hindi lang basta laro. Minsan may maririnig akong humahagik-hik sa kwarto kahit tulog na si Miggy. Minsan bigla siyang mapapatigil habang nagsusulat, tapos titingin sa pader na parang may kausap. Mama, sabi ni Noel ayaw niyang umalis. Agad ko siya noong tinanong kung bakit ayaw niyang umalis at agad namang sumagot ang anak ko. Ayaw pa daw po niyang umalis hanggat di siya sinusundo ng mama niya. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Hindi na ito basta-basta imahinasyon ng bata. Parang may kwento siyang dala na masyadong mabigat para sa edad ni Miggy. Kinabukasan, pinuntahan ko yung barangay hall. Nagtanong ako sa isa sa mga tanod kung may alam sila sa istorya ng bahay. Pabulong siyang tumawa. Ay nako, Nay. Bakit kayo lumipat doon nang hindi niyo alam? Pero isang dekada nang walang permanenteng nakatira dyan. Kasi yung mga tumira doon dyan laging umaalis sa takot. May bata raw dyan na pinatay ng mama niya. Hindi ko na rin kinaya. Kinagabihan, nagdasal ako ng taimtim. Niyakap ko si Miggy ng mahigpit pero kahit yakap ko na siya, parang may bahagi ng anak ko na malayo. Parang kahit anong gawin ko, may parte ng puso niya na hindi ko na maabot. Mula noon, hindi na siya basta anak ko lang. Parang may iba nang humahawak sa kanya. Umaalalay, umaangkin, at kahit ayaw kong aminin, parang may isa pang ina sa loob ng bahay na to. Pag-uwi ko, parang hindi ko nakilala ang bahay. Tahimik pero mabigat ang hangin. Tapos habang naglalakad ako papuntang kwarto, may naamoy akong amoy bulok na gatas at tubig ulan. Ganon ang kwarto ni Miggy. Pagbukas ko ng pinto, nakaupo siya sa gitna ng kama, hawak-hawak ang sketchpad. Pero hindi siya gumuguhit. May tinititigan lang siya na pahina.
Paglapit ko nakita kong larawan ng mag-ina. Hindi ako yung nanay. Yung babae may mahabang buhok, may itim na mata, walang bibig. Tapos yung bata, hawak-hawak ang kamay niya pero duguan ang likod ng ulo. Miggy, saan mo ito nakita? Mahina kong tawag. Tahimik lang sandali nun si Miggy saka siya sumagot. Hindi ko po yan ginuhit, sabi niya. Ibinigay lang po sa akin. Dugtong pa niya kaya napakunot ang noo ko at tinanong ko sa noon kung sino. Ni Mama Lani po, sabi niya mas maganda raw kung tatandaan ko kung sino talaga siya. Sagot niya. Hindi ko na kinaya. Kinablot ko ang sketchpad, itinapon ko sa ilalim ng kama tapos binuhat ko si Miggy at pinilit kong ipikit ang mga mata niya. Ipagdasal, ipaligo ng asin kinabukasan pero wala. Pagkalipas ng 3 araw, nasa ilalim na ng unan niya yung drawing. At may bago pa, may sulat sa ibaba. Huwag mo na siyang agawin, anak ko siya. Doon na ako hindi nakatulog. Bawat tunog ng bahay, bawat sut ng hangin sa kisame, bawat yapak sa sahig na akala mong daga, pero may bigat na hindi mo maipaliwanag. Lahat yun, sinundan ako hanggang panaginip. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing. Hindi ko na rin hinayaang mapag-isa si Miggy ng matagal. Kahit saan ako magpunta sa bahay, kasama ko siya. At kahit sa katahimikan ng bahay, nararamdaman ko na hindi lang kami ang nandito. May mga sandaling bigla na lang hihinto ang orasan o bigla akong makakaramdam ng lamig sa batok kahit tirik ang araw. Pero ang pinaka nakakabahala sa lahat ay ang unti-unting pagbabago kay Miggy. Hindi na siya basta tahimik. May mga oras na tila nawawala ang sarili niya. Tititig lang siya sa kisame o sa pader at biglang tatawa. O kaya'y iiyak nang hindi ko alam kung bakit. Hindi na siya basta nagsasalita tungkol kay Noel o kay Mama Lani, pero ramdam kong kasama pa rin niya sila. Isang gabi habang nililinis ko ang lamesa sa kusina, napansin kong nakabukas ang pinto ng kwarto niya. Tahimik. Wala akong naririnig. Lumapit ako, walang ilaw sa loob. Nang buksan ko, wala siya sa kama. Agad akong nataranta. Tinawag ko siya. Binuksan ko ang mga ilaw sa buong bahay at tinawag ko ng paulit-ulit ang pangalan niya hanggang sa napansin kong bukas ang pinto sa likod ng bahay. Lumabas ako. Ang dilim, pero mula sa dulo ng bakuran may liwanag, parang mula sa loob ng bodega. Bumigat ang katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil alam ko na kung ano ang makikita ko. Pagbukas ko ng pinto, nandoon si Miggy, nakaupo sa lapag. Sa harap niya 2 kaluluwa, isang bata, si Noel, at isang babae, si Lani. Wala silang sinasabi. Si Miggy tila bangag, parang nasa transo. Si Noel nakatingin sa akin, malungkot, uhaw, at si Lani nakatayo. Hindi gumagalaw pero alam kong siyang gumagabay sa eksenang ito. Siya ang may hawak sa lahat. Lumapit ako pero parang may hangin na humarang sa akin. Miggy. Halos pabulong ang tawag ko. Hindi siya kumilos. Pero si Noel tumayo, tumingin sa akin at mula sa mga mata niya naramdaman ko ang paghahanap. Hindi siya ang banta. Siya ang nawawala. Parang may gustong sabihin si Noel pero hindi siya makapagsalita. Sa halip humakbang siya papunta kay Lani, sa kanya hinawakan ang laylayan ng damit nito na parabang humihingi ng pansin, ng yakap, ng pagkilala. Pero si Lani hindi tumingin sa kanya. Sa halip si Miggy ang nilapitan niya. Hinaplos ang buhok ng anak ko, parabang doon siya nakatuon. Doon siya naglalagay ng lahat ng nawala sa kanya noon. Sa puntong yon, hindi ko na napigilan ang luha ko. Ako ang nanay ni Miggy. Sabi ko, ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang gumising sa gabi tuwing hinihika siya. Ako ang nangluluto, nag-aaruga, nagtaya ng lahat para mabuhay siya. Ngunit hindi ako sinagot ni Mama Lani. Parang wala siyang narinig. Patuloy lang sa paghaplos kay Miggy. Sa ilalim ng liwanag mula sa kisame ng silong para silang mag-ina.
Muling lumapit si Noel sa kanya. "Mama?" Bulong niya. Napakaliit, halos hindi ko marinig. Pero malinaw sa pakiramdam ko, "Mama, ako po to." Doon ako napahagulgol. Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang unti-unting pagkawala ng anak ko o ang makitang may isa pang bata na buong puso ring umaasa sa isang inang hindi na siya nakikita. Napaupo ako sa malamig na semento, humihikbi at nanginginig. "Miggy," mahina kong bulong, "kung naririnig mo pa ako, anak, umuwi ka." Tahimik siya, pero nakita ko tumulo ang luha niya. Hindi siya tumingin pero umagos lang ang luha niya habang hinahaplos ni Lani ang ulo niya. Biglang bumukas ang pinto. May malamig na hangin na bumalot sa paligid, saka ko lang narinig ang tinig galing kay Lani. Hindi siya nagsalita gamit ang bibig niya pero narinig ko ito direkta sa loob ng isip ko. "Bakit mo siya isinusuko sa takot?" "Ako, hindi ko siya binitawan kahit kailan." "Sinusuko? Hindi ko siya sinusuko, pinaglalaban ko siya." Pero doon ko naintindihan na para sa kanya, para kay Lani, yun ang hindi niya nagawa. Kaya ngayon, sa kanya itong lahat ay pagwawasto. Pagwawasto. Nanginig si Lani. Pumatak ang luha sa pisngi niya. Inalis na niya ang atensyon kay Miggy at inabot ang pisngi ng anak. Hinaplos ito at sa unang pagkakataon nakita kong naging inaulit si Mama Lani. "Pasensya na, anak," bulong niya. "Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Hindi ko nasabi na mahal kita, na ikaw ang buhay ko, na kahit hindi ko na maibalik ang nakaraan, ikaw lang ang anak ko." Umiyak si Noel. Umiyak silang mag-ina. Mahigpit ang yakap nila. Walang salita, walang galit, puro lungkot, puro pagmamahal. Lumambot ang hangin. Parang nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Si Miggy unti-unting tumingin sa akin. Bumalik ang liwanag sa mga mata niya, lumapit siya sa akin at humawak sa kamay ko. "Mama, uwi na tayo," bulong niya. Bago tuluyang mawala si Mama Lani at si Noel sa liwanag ng bodega, lumingon ang babae. Tumingin sa akin sa kabahagyang tumango. Isang pasasalamat, isang paalam. Pagdilat ko, mag-aalas 6 na ng umaga. Nasa kama kaming mag-ina. Magkayakap, tahimik. Mahimbing ang tulog ni Miggy. Sa pinto ng kwarto may drawing na nakadikit. Isang batang lalaki na naglalakad papalayo. May araw sa likod niya. Sa ibaba, may nakasulat. "Pauwi na ako. Salamat, Noel." Pagkatapos ng gabing yun, hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Basta paggising ko, maliwanag na. Tahimik, walang galaw ang hangin, pero hindi rin mabigat. Parang normal na umaga lang. Pero alam ko, hindi na kami kailanman magiging tulad ng dati. Si Miggy, mahimbing ang tulog, para bang matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganong klaseng kapayapaan. Wala na ang lagnat, wala na ang takot sa mukha niya, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang lumipat kami sa bahay na yun, tumingin siya sa akin ng diretso. Walang bahid ng lungkot o pagkalito sa mga mata niya. Hindi na niya binanggit si Noel, hindi na rin niya kinakausap ang pader o ang hangin, para bang sa parang hindi niya kayang ipaliwanag, alam niyang tapos na ang lahat. Nasa mesa ang sketchpad niya. Akala ko wala na yung mga drawing, pero andun pa rin. Pero iba na. Wala nang aninong walang mukha, wala nang bata sa kahon. Ang huling guhit niya, isang mag-ina, magkahawak ng kamay, papalayo ng bahay. Ilang araw pa kaming nanatili roon bago ako nagpasya. Di ko alam kung dahil sa takot o sa respeto, pero ramdam kong tapos na ang papel namin sa bahay na yon. Parang tinanggap kami ng kailangan naming dumaan.
Pero hindi kami dapat manatili. Hindi para sa amin ang bahay na yon. Isa lang kaming bahagi ng kasaysayang kailangan na ring isara. Inayos ko ang mga gamit namin. Wala kaming masyadong dala pero mabigat ang bawat galaw ko. Pakiramdam ko para akong binibitiwan ng isang matandang kaibigan. Isang bahay na naging saksi sa pinakamadilim at pinakamatinding laban ko bilang ina. Bago kami tuluyang lumabas, tiningnan ko muna ang kabuuan ng bahay. Tahimik pa rin, pero hindi na nakakatakot. Parang huminga na ito. Pagkatapos ng matagal na pagkakakulong sa galit, lungkot at pagsisisi. At kung tutuusin sa kabila ng lahat, nakapag-ipon rin naman ako dahil sa blessing in disguise na nangyari sa dami ng naging racket ko sa Tagaytay. Habang papalayo kami, lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang bahay ay nandoon pa rin. Lumang pintura, basag na bintana, mga paso sa gilid ng pintuan. Pero para sa akin, hindi na siya murang bahay sa Tagaytay. Isa na siyang puntod. Isang tahanan ng mga alaala. Mabigat, marahas, ngunit sa huli, napalaya rin. Ngayon, nakikituloy muna kami sa kamag-anak ko sa Silang. Hindi pa rin madali ang buhay, Sir Jupiter, pero si Miggy araw-araw bumabalik sa dati. Masayahin na ulit, gumuguhit ulit, pero puro hayop at tanawin na. Wala nang mga anino, wala nang multo. Hindi ko alam kung may ibang makaka-relate sa kwento kong ito, pero isinulat ko ito para kahit papaano may makabasa, may makarinig at baka lang may ibang ina rin na dumaan sa parehong takot, sa parehong tanong, sa parehong sakripisyo. Kung may matututunan man mula rito, siguro ito. Hindi lahat ng multo ay masama. Minsan sila lang ay mga naiwang kwento na hindi natapos. Mga pusong hindi nakatanggap ng kapatawaran. At minsan, isang paalala lang ang kailangan. Isang pagbabalik. Isang yakap, isang patawad para tuluyang makalaya. Ako po si Rowena, ina ni Miggy. At ito ang kwento ng bahay na akala ko'y blessing. Pero sa huli, naging paalala sa akin kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang ina. Kahit hanggang kabilang buhay. Mga